Sa chapter na ito ay atin nang wakasan ang labanan sa ilalim ng The Great Labyrinth kasama ang ating mga bida laban sa Earth Dragon God na si Dogramag. Ito na ang chapter 118 to 119 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Sa uling chapter nga ay nasaksihan nga natin ang pagsunggab ni Natsu kay Dogramag gamit ang kanyang apoy at ang espada ni Suzaku. Hindi nga makapaniwala si Dogramag na natalo nga siya ng isang tao. Habang tuloy na ring bumagsak si Natsu ay tugon pa niya na dahil nga ay minamaliit nga ni Dogramag ng ating mga bida kaya nga ay natalo ito. Dagdag pa ni Natsu na kahit maging kaibigan pa nga sila, magulang man o mga bata, ay hindi nga raw mag-iiba ang kanilang mga lakas. At ayun nga ay unti-unti na nga nawala ng lakas si Dogramag at saka tuluyan na rin itong nabagsak. Gayunpaman nang nagsimula na nga nawasak itong labyrinth ay napagtanto nga ni Dogramag kung bakit nga talaga gusto ni Ignia itong si Natsu. Subalit pagpapatuloy pa niya na natanim na nga raw ang mga buto na ito nga raw ang pagkakataon na mawala nga ang mga tao sa mundo. At nang tuluyan na nga nawasak si Dogramag ay bilin pa niya na si Ignia na nga raw ang magpapatuloy sa kanilang plano na ikinabigla naman talaga ni Natsu. At hanggang sa sumigaw na nga si Natsu at sabing mawawasak na nga raw ang buong labyrinth. Habang nakahiga pa rin si Suzaku dahil wala na nga siyang lakas na gumalaw ay pinipilit rin ni Natsu na tumayo. Subalit isang peraso naman ng labyrinth ang biglang tumama sa kanyang ulo. At ganon din kay Suzaku ay marami na rin mga labyrinth ang tatama sa kanya. Subalit bago pa nga tuluyang matabunan si Suzaku ay dumating naman bigla si Misaki at pinahinto niya nga itong mga peraso ng labyrinth gamit ang kanyang mahika. Wika naman ni Misaki na nakalabas na nga sila Kiren at iba pa nilang mga kasama. Kaya naman tinawag na rin siya ni Hako. At nang aalis na nga sana si Suzaku ay nakita naman niya si Natsu na nawala na nga ito ng malay. Nang gusto nga tulungan ni Suzaku si Natsu ay pumayag nga itong si Misaki dahil ika pa nito na wala nga rong maiiwan sa loob nitong labyrinth. At ayun nga ay patuloy na nga sa pagwasak ang buong labyrinth ng Earth Dragon God. Habang sa labas nga nitong labyrinth kung saan nagtipon-tipon ng ating mga bida ay bigla nga silang nababahala nang biglang yumanig nga itong lupa. Ika naman itong uwak kina Ersa at Gray na tulungan nga raw nila sa Elipseria. Nabahala rin si Keria nang nawala na rin ng malay ang Mondragon God na si Celine. Habang bigla namang tumakas itong si Sai matapos nga itong matalo ni Gagel. Sa pagkakabahala nga ng ating mga bida ay unti-unti na ring lumalabas sa labyrinth ang mga miyembro ng Dark Dragon Slayer Knights at Diabolos na sila Madmol, Kirin at Scallion. Sumunod naman sila Misaki at Hako na may dala nga itong dalawang manika. Nang biglang inihagis ni Hako ang mga manika ay bumalik nga ito sa dati na walang iba kundi sila Natsu at Suzaku na ikinasaya nga ng ating mga bida. Pagkatapos nga ng mga kaganapan ay tuluyan na nga nawala ang The Great Labyrinth. At dahil nga sa matinding paglindol ay nakaramdam nga ang lahat sa kontinente ng Giltina na kung saan marami nga ring nabago ng mga hugis ng lupa. Hindi nga nila alam kung ano nga bang ibig sabihin ng paglindol nang nawasak na nga itong labyrinth ni Dogramag. Pagkatapos nga ng matinding labanan ay pumunta nga ang ating mga bida sa guild ng Diabolos upang mapagalingan nila si Elipseria at ang Mondragon God. Sa mataas na mesa ay sama-samang kumakain nga ang ating mga bida kasama ang mga Diabolos. Subalit hindi pa rin mapigil ang matinis na mga titigan sa pagitan nila Laxus at Kirin. Habang patuloy nga sa pagbabangayan itong dalawa ay bigla naman nagaman si Natsu ng laban kay Laxus. Pahayag naman ni Kirin na malakas nga rin sana ang kapangyarihan ni Misaki kapag sa malaking mga lugar. Tinanggap naman ni Misaki ang kanyang pagkatalo at wika pa niya na sila Ersa at Celine nga lang ang mga babaeng nakilala niya na mas malakas pa nga sa kanya. Paglinaw naman ni Windy na kung si Misaki nga ba ang kauna-unahang babaeng wizard sa guild ng Diabolos. Masaya naman itong si Hako dahil matalino nga raw itong ating bida. Bigla naman nagayag si Madmol at sabing may alchemist guild nga raw sa kanilang kontinente na mismo nga rin mga kalaban nila. Napagtanto nga nitong pusa ang sinabi ni Madmol dahil nga rin sa nakalaban nila ni Gagel sa loob ng labyrinth at napaisip nga rin itong si Gray. Inis naman na wika ni Gagel na buhay pa nga itong si God Serena at hindi naman makapaniwala si Ersa. Bigla naman nagsalita itong si Windy na ikinagulat nga ng ating mga bida at pilit niya nga tinatakpan ang kanyang bibig. Nagsalita naman itong si Irene subalit si Windy nga lamang ang nakakarinig nito at wika pa ni Irene na patay na nga raw talaga si God Serena subalit muli nga raw itong nabuhay dahil sa isang spell na tinatawag na Historia na kung saan kaya nga nitong muling ibalik ang patay na tao ngunit hindi nga ito tumatalab sa mga buhay pa. Ipinagpatuloy namang tugon ni Windy na sigurado nga siya na patay na nga talaga itong si God Serena. Wika naman ni Kirin na kung kaya nga mabuhay ang isang patay na ay maaari nga ring mabuhay ang kanilang kasama na si Wraith o ang Ghost Dragon na mismong tinalo nga ni Natsu sa mga nakaraang chapter. At galit nga itong umarap uli kay Laxus dahil pinatay nga raw ito ng ating mga bida. Pahayag naman ni Scallion na nasa mabuting kalagayan naman daw si Wraith na kung saan nakapunta nga ito sa lugar ng Nirvana.
Habang patuloy nga sila sa pagbanggit ng mga patay ay wika naman ni Misaki na ang mga taong nakita nga nila ay dahil nga raw ito sa isang human transmutation. Naiinis na nga itong si Suzuko dahil malayo na nga sila sa kanilang pinag-uusapan dahil dapat nga raw ay kung ano nga ang kanilang gagawin sa ngayon matapos nga ang labanan nila sa Labyrinth. Masaya namang tugon ni Hako na magkaibigan na nga raw silang lahat subalit napaka-aktibo pa rin ni Natsu upang labanan nga raw silang lahat. Bigla naman napatanong si Lucy kung ano nga ba ang mundong gusto ni Celine. Payag naman ni Scallion na ang hiling nga raw ng Mondragon God ay maiwala nga lahat ng mga dragons at mamuhay nga silang payapa bilang mga tao. Subalit hindi pa rin nagtitiwala sila Ersa at Gray kay Celine matapos nga rin ang mga ginawa nito sa lugar ng Elimter. Pinaalala naman ni Kiria sa ating mabida kung ano nga ang ginawa ni Celine na tumulong nga ito sa labanan nila sa Labyrinth. Bigla naman napaisip si Natsu at wika pa niya na kung sa gayon nga ay mali nga raw sila sa pagkilala nila kay Celine. At seryosong dagdag pa niya na wala nga siyang pakialam kung tao o isang dragon man ito, kundi kailangan nilang alamin ang nararamdaman at saka sila magdesisyon dahil ganun nga rin naman ang kanilang ginagawa upang makapagtungo pa nga sila sa hinaharap. Matapos nga silang kumain ay agad namang pumunta ang ating mga bida sa paliguan nitong guild ng Diabolos at andito na nga si Kiria at sabing kahit na magkaaway nga sila ay pwede din naman silang mag-relax muna. At pati nga rin si Ersa ay nakahubad na nga ito habang masaya nga siya na may mahaba naman siyang buhok. Napahanga naman si Misaki dahil mabilis nga tumubo ang buhok ni Ersa. At naghayag naman si Ersa na dahil nga ito sa isang hairdresser na celestial spirit ni Lucy. Humingi naman ng tawad si Misaki sa pagputol niya ng buhok kay Ersa subalit tugon naman ng ating bida na hindi na nga importante iyon dahil isang laban na naman ang kanilang hinarap. At nang umahon nga sa pagligo itong si Misaki ay tanong pa niya na kung gusto nga ba ni Ersa na hugasan nga raw ang kanyang buhok. At nang sumang-ayon nga ang ating bida ay agad namang napalabas ng mahika si Misaki. At tumaas nga muli itong buhok ni Ersa at ayun nga ay nilagyan nga ito ng mga sabon ni Misaki. At hindi nga lang buhok ang hinugasan ni Misaki kundi pati na rin ang katawan ng ating bida. Tinanong naman ni Misaki si Lucy kung gusto nga rin ba niya ng ganito. Subalit humindi naman ang ating bida. Gayun pa nga bigla na lang siyang niyakap sa likod ni Kiria at pinipilit nga nito na siya nga ang maglinis ng katawan ni Lucy. At dahil nga sa patuloy na pag-ayaw ng ating bida ay bigla naman pinunit ni Kiria ang kanyang damit na ikinabigla naman ni Lucy. At hanggang sa gamit nga nitong lakas ni Kiria ay sinimula na nga niyang hinugasan si Lucy na ikinabahala naman ng ating bida. At umayo naman si Wendy sa alok ni Kiria na linisin nga rin siya. At hanggang sa napahinto nga silang lahat nang biglang dumating ang Mondragon God. Nagtataka nga sila dahil sa napakadaling gumaling nga ang mga sugat ni Celine. At sa makikita nga natin sa kanyang katawan na may isang guild mark na kung saan sumali nga siya talaga bilang bagong master sa guild ng Diabolos. Masaya namang tinanggap ni Celine ang alok ni Misaki na linisin nga rin ang kanyang katawan. Pagkatapos muling nagsalita si Celine at wika pa niya na kailangan nga raw niya na mag-usap sa mga fairy tale wizard. Habang nababahala naman si Ersa na pumunta ang mga lalaki kasama sila sa kanilang paliguan upang makinig kay Celine. Subalit tugon naman ni Celine na gagamitin niya nga raw ito ng kanyang mahika na kung saan kaya nga nitong marinig ang kanilang usapan sa kabilang banda ng paliguan. Sa kabilang banda nga ay nabigla nga si Natsu nang may narinig nga siyang boses at napagtanto naman ni Happy na boses nga iyon ni Celine. Nagtataka nga ang ating mga bida dahil bakit nga sa ganitong oras sila mag-uusap. Sa pangunguna nga ng Mondragon God ay wika pa niya na hindi nga siya naghihinayang sa kanyang mga ginawa at ayaw nga rin niyang humingi ng tawad dahil ginawa niya nga ito upang mabuhay at maligtas ang kanyang sarili. Kahit na hindi nga lang ang mundo ng Elimter ang kanyang nawasak ay maayos naman ito sa kanyang opinyon dahil kapag marami nga siyang nawasak na mga mundo ay marami pa nga siyang makikita na iba pang mga lugar. Ito nga raw ang mundo na kung saan nakatago nga ang isang kapangyarihan. Nagtataka naman si Natsu kung anong klaseng kapangyarihan nga ba raw ito. Pahayag pang muli ni Celine na ito nga raw ang sandata upang talunin nga ang 5 mga Dragon Gods na iyon nga ang kanyang hinahanap noon pa man. Tanong pa nga ni Lucy na tinulungan nga rin ba nitong mga Moonlit Beauty Gods si Celine. Sagot naman ng Mondragon God na tinulungan niya nga itong sila Mimi na makalabas sa isang prisuhan. At dagdag pa niya na ang sandata na kanyang hinahanap nga raw ay andito nga raw sa mundo nitong Diabolos na sana nga ay mahanap niya ito sa pamamagitan ng puso ni Elipseria subalit winasak nga ito ni Ignia. Kaya naman hindi niya pa rin alam kung nasaan nga itong sandata na kanyang hinahanap. Hindi rin naman alam ni Celine kung may alam din ba ang matandang si Elipseria tungkol dito. Nabigla naman ang ating mga bidang lalaki nang biglang sumulpot sa paliguan itong si Elipseria. Wika pa ng matanda na hindi niya nga inaasahan na may pagkakataon nga siyang makapag-usap sa isang Dragon Gods. At gayon din naman ang iniisip ng Mondragon God. Habang nasa seryosong usapan nga ang ating mga bida ay patuloy naman sa paglangoy si Natsu kahit saan. Seryosong tanong pa ni Elipseria kay Celine na hindi nga ba nito nakakaligtaan kung ilang mga tao nga raw ang pinatay ng Mondragon God. Tugon naman ni Celine na kung ilan nga rin ba ang pinatay ni Elipseria ng mga inosenteng dragon. Tanong naman ni Gaji na dapat nga raw ay tapos na nga ang labanan ng mga dragon at tao noong 400 taon nang nakalipas. Nang naghayag nga si Celine na nasa parehong sitwasyon nga sila ni Elipseria ay hindi naman ito ginusto ng matanda.
Kaya naman parang nagalit nga itong si Celine habang wika pa niya na bakit nga ang mga tao lang ang may karapatan upang pumatay ng mga dragons. Nang naging tahimik nga ang ating mga bida ay bigla naman tumawa si Lucy na ikinagalit pa nga ni Celine. Habang sa patuloy ng pagtawa ni Lucy ay bigla na lang lumabas si Natsu sa paliguan ng mga babae. Habang nakakapit nga nito sa kanyang liig si Lucy na ikinahiya naman ng ating bida. Pati na rin ang iba pang mga babae na babahala nga rin dahil andito nga si Natsu. At sa mga oras ngayon ay bigla naman napagaan ang loob ni Celine at wika pa niya na kahit mababae man o lalaki, maging tao man o dragon ay magkaiba, ay maaari rin naman itong makapag-usap. At hanggang sa tugon pa niya kay Lexeria na makinig nga raw itong matanda sa kanyang sasabihin dahil ito nga ay para sa kapakanan ng matanda sa hiling niya sa 100 years quest. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Alamin na natin ang kasaysayan ng kauna-unahang guild ng mga wizard. Dito lang yan sa chapter 120 to 121, History of the Guild. Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila Yansky Ugan at Alma Giganto. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!